Hesukristo ay tapat, saksi at buhay ng lahat, tayo'y kanyang iniligtas. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang mahugasan na ni Jesus ang mga paa ng kanyang mga alagad, sinabi niya sa kanila, "Sinasabi ko sa inyo, ang alipin ay hindi dakila kaysa kanyang Panginoon, ni ang sinugo kaysa nagsugo sa kanya. Kung naunawaan ninyo ang mga bagay na ito at inyong gagawin, mapapalad kayo. Hindi para sa inyong lahat ang sinasabi ko. Nakikilala ko ang aking mga hinirang, ngunit dapat matupad ang nasasabi sa kasulatan. Ako'y pinagtataksilan ng taong pinakakain ko. Sinasabi ko ito sa inyo bago pa mangyari, upang kung ito'y mangyari na, ay manalig kayo na ako'y si ako nga. Tandaan ninyo, ang tumatanggap sa sinugo ko'y tumatanggap sa akin. At ang tumatanggap sa akin ay tumatanggap sa nagsugo sa akin." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po. Ngayon po ay Huwebes sa ika-4 na linggo ng Pasko ng Pagkabuhay at uling araw para sa buwan ng Abril. Mamamaalam na tayo ulit sa buwan ng Abril. Pero kamusta po ang natutunan natin sa buwan ng Abril? Maraming mga nangyari at nangyayari at mangyayari pa sa susunod na buwan, pero yung mahalaga kasi dito ay may natutunan ba tayo? Sa ating Ebanghelyo, muli pinaalala sa ating yung tagpo na kung saan ay hinugasan ni Jesus ang mga paa ng kanyang mga alagad. Si Jesus na tinatawag nilang Panginoon, Guro, ay siyang naglingkod sa kanyang mga alagad. Hindi para magpasikan, kundi para magturo. Kasi minsan, hindi lang pwedeng tsuri, hindi lang pwedeng puro salita. Kailangan lalo tigit ng mga naghahangad na maging pinuno o pangulo o leader, yung kaya niyang gawin, yung kanyang itinuturo. Yung sinasabi nga nating walk the talk. So tinuturo niya sa mga alagad itong gawaing ito na paglilingkod, yung tunay na kahulugan ng paglilingkod. Sabihin niyo nga po, paglilingkod. So ang paglilingkod ay isang tulong para sa kanyang mga alagad. Pinaglilingkuran mo sa pamamagitan ng pagtuturo at kung paano gawin. Hindi puro turo lang, kundi ipapakita mo kung paano dapat gawin. Doon mo matutulungan ang isang tao. Ito mga nakalipas na araw, dahil nga sa nagulat tayo, at di ko alam, pero sa patuloy na pagtaas ng mga presyo, na kung ano-ano ang mga china-charge. At ang dahilan, ang sinasabi, para matulungan natin ang mahihirap. Wala pong problema sa pagtulong sa mahirap, kasi yan ang ginagawa ni Kristo na dapat tinutulungan. Pero kailangan makita, effective ba ang pagtulong na ginagawa natin sa mahihirap? Kasi laging mayroong programa para sa mahihirap.
Pero yung mga tao po kasi na naghahangad at nagsasabing gustong tulungan ang mahihirap, hindi naman talaga yung mahihirap ang tinutulungan, kundi ginagamit ang mahihirap para sa kanilang sarili. Kasi biro mo lahat i-charge. Pero kung titingnan mo, yung mga tinutulungan nilang mahihirap, charge din naman. Kaya lang, yun nga, no, sabi ko, hindi effective ang isang programa para sa mahihirap kung ang mahihirap ay nananatiling mahirap. Kaya ka nabibigay ng programa, kaya mo tinuturuan para mag-improve ang buhay nang sa ganon, sa isang araw o sa mga susunod, sila naman ang tutulong. Nakakuha po ba? Kasi halimbawa, no, sabi ko nga, sa Ebanghelyo, si Kristo ang nagpakita paano tumulong, paano maglingkod. Pagkatapos niyan, ang mga alipin, ang mga lingkod, sila naman ang maglilingkod sa kanilang kapwa na ibibilin ito ni Jesus sa susunod ng pagdiriwang natin bago siya iakyat sa langit. Naintindihan po ba? So hindi tayo mananatili na dapat mahirap. Tinutulungan natin. Kaya nga, minsan, no, parang sabi nga natin, no, yung mga mahihirap na sinasalo natin ang kanilang kuryente, mga naka-aircon naman yan, mga yan. Pag pumasok ka sa bahay nila, tabi-tabi po, no, kasi syempre, na-assign din naman ako sa area na kung saan sinasabing pinakamahihirap. Pero pag pumapasok ka, ang lalaki ng TV, magagara yung appliances. Wala nang mahirap ngayon na walang cellphone. Mas high-tech pa nga ang cellphone. Pero dahil nga, laging may ayuda, kasi ang tingin ng mga naglilingkod sa atin, kailangan silang tulungan, pero hindi naman talaga tulong ang binibigay. Kaya sabi ko minsan, no, kahit nga sa amin, kahit nga sa mga kapatid ko, hindi pwedeng hingi lang ng hingi. Mag-isip kayo ng business. Mag-business kayo. Hindi yung laging hingi at asa. Kasi para sa sarili mo din yan eh. I-improve mo ang iyong sarili. I'm sure sa iba sa inyo, dati rin naman kayong medyo dumanas, no, ng hirap, pero tinulungan ninyo ang inyong sarili, nagsumikap. Kasi isa din yan sa mga, di ba, may natututunan ba tayo kay Kristo paano mabuhay o lagi na lang tayong asa na babagsak ang grasya? Di ba ang sinasabi naman natin, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. So kumilos. So muli, no, sa mga nagsasabi na tulungan natin ang mahihirap, pag-isipan nyo kung talagang nakakatulong ang inyong ibinibigay. Kasi dapat talaga natin silang tulungan sa tamang paraan. Hindi pwedeng isusubo lang nila ang kanilang kakainin. Turuan natin sila paano mabuhay, paano magsumikap. So sayang po eh. No? Ang daming tax. Biruin mo sa isang buwan, ilan ang nakokolekta sa Meralco bill pa lang. Sa Meralco pa lang. Ang dami na dyan. Meron ng for senior citizen, meron ng for lifeline, meron pang mga charges na gagamitin dapat paano ma-improve ang buhay ng mahihirap. Pero kung hindi nag-i-improve ang buhay ng mahihirap, malamang sa malamang, itong mga pinapakain natin, sila din ang manghuhudas sa atin. Amen?